guys, mayroon pong malaking balita at masamang balita ito sa ating mundo ngayon. No? Na dapat po ninyong malaman para nang sa ganun, hindi po tayo mabigla, hindi po tayo magulat sa mga makikita po natin sa mga balita. No? Ito po ay pandaigdigang balita dito sa Sangkay World Talks. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ang gera ngayon, mga sangkay sa Middle East, ay tumitindi. At tila baga hindi na po ito mapipigilan. Iran, laban po sa Amerika, at mukhang papunta po ito sa regional war. Kasi ngayon, nagkakaroon na ng kampi-kampihan ang maraming mga bansa. So this is very alarming kasi ayon po sa balita, ito na yung bad news ha. Babasahin na po natin. Ayun po mga sangay. Mula po dito sa News 5. Presyo ng langis. Pinangangambahang tumaas ulit. Dahil sa Amerika-Iran conflict. So nakailang subok kasi ito mga sangkay na pag-ayusin ng dalawang bansang ito. Nakailang try ang Pakistan at ang Qatar na ayusin ang Amerika at Iran. Pero mga sangkay, sa napapansin po natin, talagang ang Iran ay matigas. Ayaw po nilang actually ayaw po nila talaga mga sangkay ng kapayapaan. Ayaw po nila mangyari to. At alam niyo mga sangkay, nakabase din po tayo sa propesiya, sa Biblia, na hindi po talaga matatapos yan ng ganun-ganun na lamang. Kasi part po ang Iran sa prophecy, nasusugod po sila sa Israel in the near future para po sa Gog and Magog battle at Armageddon. Ngayon, mga sangkay, ang problema, isa sa kailangan ng ating mundo ay ang langis. Ang oil. Kapag kulang sa supply ng oil ang ating mundo, nagkakaroon po ng problema. Problema sa kuryente, tumataas ang mga bilihin, yung inflation lumalala. So talagang ano to mga sangkay, ngayon akala nyo ang nagkakaproblema lang mga sasakyan, yung may mga private car, yung mga jeepney driver, yung mga bus driver, mga tricycle driver, mga nagmomotor. But no guys, all of us problemado dito. Bakit? Yung mga bilihin, tataas po yan kapag tumataas ang presyo ng oil. Ito, tingnan po natin. Pinangangambahan na naman ang pagsipa sa presyo ng langis sa global market. Dahil Nako. pa rin po yan sa patuloy na palitan ng atake ng Amerika at ng Iran. Kita nyo mga sangkay? Parang useless lang po ang di ba? Yung kanilang peace talks nakaraan lamang. Wala pong nangyari. Ito nagbabakbakan na naman mga sangkay. dito tawon. Grabe, tingnan nyo. Yan po yung nagaganap doon ngayon mga sangkay. Grabe. Ganyan kalaking pagsabog nga ang namataan sa pantalan po ng Chabahar. Sa Iran po yan kasunod ng airstrikes ng Amerika dito lamang Miyerkules. Sa inilabas pang footage ng US Central Command, kitang pagtama ng missile sa ilang target ng US military. Maging ang oil Grabe. tanker na ito. Na bagamat wala raw kargang langis ay hindi rin nakaligtas sa atake ng Amerika matapos umanong Oh my goodness. dumaan sa blockade. Bago po yan, una na rin namataan ang ilang pagsabog sa Grabe, Kuwait. tingnan nyo to. Kasunod ang mga atake ng Iran at ilang base militar ng Amerika. So, Tinarget sobrang din lala nila- mga sangkay ang nagaganap ngayon. Kaya, huwag kayong mabibigla kung bigla pong sisipa na naman ang presyo ng oil. Maghanda na po tayo. Magpa-full tank na po kayo kung kinakailangan. Kasi nga po, wala eh. Ang Strait of Hormuz, isa po sa mga source ng oil natin. Supply sa buong mundo. Kung hindi ako nagkakamali, more than 20% ng oil doon ang gagaling. So, anong mangyayari ngayon? Tataas ang presyo ng oil. Tataas ang presyo ng bilihin. Babagsak na naman po ang maraming ekonomiya. So, ito na po yung realidad mga sangkay. Talagang sinusubok ngayon ng ating mundo sa mga ganitong klaseng events. Alam nyo, dito sa Pilipinas, ang problema natin, politika. Ang problema po natin, yung awayan ng mga politiko, impeachment. Pero
ang ano ngayon mga sangkay, ang world updates mas malala pa kaysa dyan. Yung geopolitics mga sangkay na tumitindi. Ay, itong nagaganap sa Iran ngayon. Hindi lamang po kasi Iran yung inaatake, pati po yung mga karating mga bansa sa Middle East, inaatake din po ng Iran. Kasi iniisip ng Iran na itong mga ito ay kumakampi sa Amerika. So ganyan po kalala itong nagaganap sa Middle East. Headquarters ng US Navy sa Bahrain. Ayon kay US President Donald Trump, nagpapahiwatig na ulit ang Iran ang kagustuhang tapusin ang gera. May Okay. maikling sagot naman si Trump kung bibigyan ba niya ulit ng deadline ang Iran para sa isang peace deal. Okay, bago natin pakinggan yun. Kasi ayon dito sa report, ngayon na inaatake na po ng Amerika ang Iran. Malala pong mga pag-atake ang ginagawa. Ang Iran daw po ngayon inagpaparamdam na gusto na naman daw po nila ng usapang pangkapayapaan. Peace deal na naman daw. Pero siyempre, baka kung ano-ano na naman pong salita yan mga sangkay, tapos pagdating sa Iran, iba po ang kanila sasabihin. 'Di ba? Sasabihin nila nagsisinungaling si Donald Trump. Pero ito yung sagot ni Trump kung pagbibigyan niya ba ang Iran o hindi. I don't like giving deadlines, but they pretty much know. Okay, sabi niya, Gera. May maikling sagot naman si Trump kung bibigyan ba niya ulit ng Ito, deadline sabi ang niya mga Iran sangkay. para sa isang peace deal. I don't like Sabi niya, I don't like giving deadlines. But they pretty much know. giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave. They know their story. Mag-behave daw po sila, sabi ni Trump. Mga kapatid, Okay, so yan po yung nagaganap ngayon, mga sangkay, no? Bad news po talaga to kasi syempre, kapag tumaas pa, kapag nagkaipitan na mga sangkay, kukulangin na naman po sa supply yan eh. Pagka kinulang na naman po sa supply ang ating mundo ng oil, alam nyo na yung aabutin na naman, magreklamo na naman po yung mga jeepney driver, yung mga nagta-tricycle, yung mga nagmumotor, yung mga lahat po ng mga gumagamit po ng mga sasakyan. Magrereklamo. Pero, hindi lamang po sila. Tayong lahat. Bakit? Tataas po yung presyo ng bilihin kapag ganyan, mga sangkay. Kapag mayroon pong ganitong klaseng gera, tumataas po talaga. Especially, Middle East, we all know, mga sangkay, source ng oil po yan. Okay, so, magagawa po natin ngayon ipagdasal po ang ating bansa. At ipagdasal po natin itong nangyayari ngayon sa ating mundo. Naway, hindi ko alam kung magkakaroon pa ng kapayapaan to mga sangkay, but we are hoping. Let's pray for that, mga sangkay. Alright, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Pero wag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Alright?